taus-pusong paglilingkod at pamumuno bilang ating alkalde. Napakalaki na po ang pinagbago ng Cainta. At ngayon ay isa ng first-class municipality ang ating bayan. Bakit natin malapit sa puso ng ating punong bayan ang edukasyon ng ating mga anak? Sapagkat siya mismo ay produkto ng magandang paglinan at paghubog ng mga delikadong ulong ng mga pampublikong paaralan. Kanya pong sinunod ang bilin ng kanyang mga magulang na dapat niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Nang sa gayon ay magkaroon siya ng mga magagandang pagkakataon upang makaahon sa hirap. Kaya naman, kahit na nagsimula na siyang magtrabaho sa Radio Veritas, ay pinilit niyang maging working student para makagraduate ng kursong SIN ng Komunikasyon sa pamantasan ng Santo Tomas. Madalas pong dalawin ng ating alkalde ang mga pampublikong paaralan sa ating bayan, hindi lamang para ipamalita sa mga magulang at mga bata ang safe na Cainta River Movement at ang mga livelihood projects and environmental programs ni Mayora Veron Ilagan. Pero, para na rin po makipag-ugnayan sa ating mga punong guro at mga guro na kanyang madalas na tawagin mga silent heroes ng ating bansa. At kahit na ikatlong termino na niya, bilang ating punong bayan at masasabing marami na siyang karanasan at kaalaman sa larangan ng serbisyo publiko. Masikasi pa rin ang kanyang pagpapahalaga sa edukasyon o lifelong learning kung tawagin. Sa katunayan, kasalukuyang siyang nag-aaral ng Master in Public Management sa Ateneo de Manila School of Government. Dagdag pa dito, ang ating punong bayan ay dumadalo sa mga local at international conferences na patungkol sa paghahanda sa mga disasters at isyu ng mga nagbabagong klima. Noong Disyembre 2010, siya po ay inanyayahan ng United Nations na magrepresenta sa Climate Risk Information Regional Dialogue sa Bangkok, Thailand. At noong Pebrero 2001 or Pebrero 2011, kasama po siya sa training seminar ng mga iba't ibang bansa na nagtipon sa Kathmandu, Nepal, kung saan nabini ang Cainta bilang unang bayan sa buong Pilipinas na gagamit ng mga satellite at space technology para bantayan ang pagpasok at pagdalaw ng mga bagyo at iba pang mga sakuna. Patuloy pa rin ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Patuloy ang Mayor Mon Ilagan, Center for Studies and Development, sa pagtulong sa pagbigay ng mga scholarship sa mga kabataan ng Cainta na hindi sapat ang pondo para makapag-kolehiyo. Nagsimula siya sa 10 scholar noong 2005 at sa tulong ng mga kaibigan, ngayon ay may 230 scholar na ang organisasyon. Dagdag pa dito, ang munisipyo ng Cainta ay kasalukuyang may 11 scholar ng master's degree para magkaroon sila ng dagdag kaalaman sa public sector. Nang sa gayon, ay mas mapabuti nila ang serbisyo na kanilang binibigay sa mga mamamayan ng ating bayan. Mga minamahal ko, kaibigan at kababayan, pasalubungan po natin ng masigawang palakpakan ang ating masipag at magaling na alkalde, ang ating kagalang-galang na punang bayan, Mayor Ramon M.
Maraming salamat sa guro ng ating palatuntunan, sa iyong effort. Thank you for your very kind and long introduction. Magsiupo tayong lahat. Thank you. Sa ating pong DepEd Monitoring Official, Aga Karitatibo for District 2, sa ating pong ina ng ikalawang distrito, sa District Supervisor, kung saan ay nasa sa ilalim ang Balati Elementary School. Palakpakan po natin, Dr. Pure Juan Campo. Sa ating pong magandang konsehala, na siya pong aktibo sa usapin ng edukasyon at kababaihan, Konsehala Pia Velasco. Sa ating pong masipag na punong barangay, dito po sa Barangay San Isidro, kung tawagan natin siya ay si Kuya Buboy. Kuya Buboy Felipe Sauro. Palakpakan po natin. Ang ating pong, of course, ang ating punong guro na masipag. Talaga namang siya ang responsible sa lahat ng decorations, pag-aayos, pag-practice ng graduation. Sabi na ng mga principal na nakakausap ko, ay naku Mayor, para kang nanganganak pagka ikaw ay magpapagraduate ng mga bata. No? Palakpakan po natin, Ginang Elisa Bagela, ang ating punong guro. Sa ating po namang panauhing pandangal, ngayong araw na ito na siya magbabahagi ng kanyang mga experience at payo sa ating mga mag-aaral, si Ginoong Eric Gadon. Palakpakan natin. Ang lahat po ng mga guro at punong guro na kasama natin ngayon sa ating programa, sa ating commencement exercises, sa lahat ng mga nagsisipag tapos dito po sa mababang paaralan ng Balati, isang magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay! Yan ang gusto ko, mga bibo at mga biba. Very good! Alam nyo, kayo na sumagot yan, ha? Kayo ba'y naiinitan? Mga anak, mainit, ano? Sige, ako, I promise, may kilang ang aking talumpati. 2 minuto lamang po ito, ha? At 1 oras. Anyway, so, ano ba ang nararamdaman ng isang natapos na sa kanyang pag-aaral? How do you feel, graduates, today? Yan. Ano nararamdaman nyo? Sigurado ba kayong masaya? Oo nga, kitang-kita ko sa mga mukha nyo ang inyong mga ngiti. Ano pa ang nararamdaman ng isang natapos? Ha? Ano pa? Lungkot. Bakit ka nalulungkot? Di mo na makikita yung iyong... Ha? Nalulungkot ka kasi hindi mo na nakikita yung iyong kaibigan. Tama? Baka naman meron kayong mga classes. Di ba, no? Kayo ba may mga class na sa baka klase ninyo? Ayun talaga, oo. Natatawa tuloy yung mga magulang. Sino ang merong class dito sa mga klase ninyo? Sa mga lalaki? Oh. Huwag magsisinungaling because honesty is a virtue. Di ba? Okay. So, natatakot, no? Nasisiyahan. So, iba't iba, it's actually mixed feelings pag kayo ay nagtapos. At yan ay naramdaman ko rin ako ay nagtapos sapagkat hindi ko alam what would happen. Di ba? The next school year, ano mangyayari sa akin? Ako ba'y makakapag-aral pa? Si nanay at si tatay ba'y papapasukin pa ako para sa secondary school? Kaya ang tanong ko, how many of us, how many of you can afford to send your children to secondary school, whether public or private? Yan ang tanong natin, mga kasama. Pero alam nyo, importante yan. Kaya sabi ko, ngayon ay dapat na sabihan kayo ng congratulations sapagkat kayo ay merong pangarap. Meron kayong dreams. Okay. Pupunta ako dun sa dreams, ha? Sabi ko sa inyo, may lang mura sa inyo, eh. Pangarap. Sino gusto maging doktor? Naku, nahiya pa si ate. Binababig na. 1, 2.
Doktor, 3, 4, 5. Okay. Doktor, sino ang gusto maging inhinyero? Engineer? Engineer? Okay, very good. I can see hands for. Sino ang gustong maging pulis? Aba, ang dami ah. Okay, bakit gusto nyo maging pulis? Ha? O, sige, basta pulis para makapagsilbi at makatulong sa peace and order. Sino ang gustong maging abogado?